Magandang gabi, no? Welcome back ulit sa ating vlog. Ngayon, pag-usapan naman natin, no? Umuulit ba talaga ang hyperthyroidism? Marami kasing nagtatanong sa comment section, no? Kung umuulit daw ba. O sige, pag-usapan natin, no? Medyo nag-intay lang ako ng downloads. Tara, kwentuhan na tayo. Yes, may mga pagkakataong umuulit siya sa akin, no? Kagaya sa akin, naikwento ko nga doon sa mga naunang video ko rin. Kung mapapansin nyo, um, nag-try ako medyo late na eh. Actually, parang palimang taon na nga ako may hyperthyroid nun, di ba? Kasi nga, ang sinasabi ko sa inyo, every time na ma-assign ako sa ibang region or ibang city, nagpapalit din ako ng endo. Okay? Kasi syempre, alam mo, nasa Cebu ako. Tapos, ang endo ko nasa Laguna. Eh, hindi naman ano yun, hindi naman talaga okay yun dahil uuwi pa ako. Well, kasi ganito nga, yung sa akin, yung pag-inom ko nga ng Tapdin, no, na-reach ko na rin yung pinakamababang dosage. Umabot na nga lang ako ng every other day hanggang sa once a week. Well, hindi kinaya. So, umuulit pa rin po ang sintomas ng hyperthyroidism. No? So, ganun yung nangyayari. Ngayon, yung pag-inom ko ng gamot, ang explanation po doon ni doktor, syempre part siya ng management. Okay, na-discuss ko last time sa huling video yung tinatawag nating titration. Maganda naman po yung result. Hanggang sa pag binababaan ni doktor yung dosage ko ng Taptin, yung tinatawag nating tapering, ang nangyayari, umu-okay pa rin naman ako. Ang problema, pag nawala na yung gamot. Kaya, napilitan na po sila at ako na mag-decide na magpa-radioactive iodine. No? So, ganun lang siya kasimple, no? Every time na hinihinto yung gamot, let's say nakatatlong buwan, 2 buwan, or 5 buwan, talagang umuulit po yung sintomas. Okay, ganito kasi yon. Pag nakita ni doktor na, oh, yung result mo, maayos. O di alisin na natin yung gamot, okay yung FT4 mo, TSH mo, everything is normal. Ang problema lang talaga, pag ibinalik ko na sa kanya, nagtataka siya na bakit ito ka na naman, ba't hyper ka na naman? Yun. No? So, ibig sabihin, hindi talaga makakasurvive yung sa akin sa kalusugan ko na walang top din. Hindi rin naman maganda kung iinumin ko yung top din ng habang buhay. Bakit? Ang explanation niya rito, no po pwede ako mag-suffer ng hepatotoxicity o yung magka-problem ako sa liver. Okay? And at the same time, sa heart magkaroon ng complication, no? Yun yung malaking problem doon. Kaya ang sabi niya sa akin, kung gusto mong mag-radioactive iodine, edi sige gawin natin. Nabasa ko naman, yung kakambal ko actually, nauna naman sa akin magpa-radioactive iodine. Naitanong ko naman sa kanya, sa mga ibang kasama ko sa community, na-research ko rin naman, nabasa ko rin naman yung ibang study, wala namang naging problem. Go ako. Okay? So, mapapansin nyo, no, marami rin namang nagtatanong na wala ka namang bukol sa leeg, wala ka namang cancer or nodules, bakit ka nag-ray? Yung ray po kasi, ibang approach naman yun. Sa akin, wala naman akong bukol, oo. No, pero hindi rin naman kailangan tanggalin yung thyroid ko. So, ang ibinigay na lang sa akin ni doctor ay yung radioactive iodine. So, ang nangyari nun, ina-absorb naman ni thyroid yung radioactive iodine. Well, madadamage niya talaga yung thyroid na nagpo-produce or nag-overproduce ng hormones. Kaya ako nagiging hyper. O, gets niya na. So, ganun yung naging management niya. Ito na ako ngayon, 2 taon na akong hypo. So, okay naman sa akin. Tatapatin ko kayo. Ako, every time na nararanasan ko yung ipinahihinto ni Doc yung top din ko nung hyper ako at sasabihin niya na okay ka na. Hindi ko maipalagay yung loob ko. As in, alam kong there's something wrong. Hindi ko hindi ko maipanatag yung kalooban ko. Kasi kumbaga siguro
na-trauma na rin ako na parang sus, after 3 months uulit din yan. Pero syempre, I'm hoping nung time na yon na hindi na siya umulit, no? Pero sa kasamaang palad, umuulit at umuulit po siya. Okay? Pero may mga iba naman talaga na patient na after after medication, let's say 6 na buwan, once na makontrol na yung hyper, diretso na ng radioactive iodine. Depende naman po talaga sa case natin yun. Yung sa akin kasi, umu-okay siya. Ang problema lang, after ilang buwan, ayan na naman, umuulit yung mga sintomas ni hyper. Wala naman akong bisyo, no? Hindi naman ako naninigarilyo. Well, noon naninigarilyo ako. Pero bago ako magka-hyperthyroidism, matagal na akong stop sa yosi, pati sa inom, healthy lifestyle, lahat. No? So, ang binabanggit nga ni doctor dito is autoimmune, no? So, ganun, umuulit po siya. Kumbaga parang sa hypertension, pag hininto mo yung gamot mo, oh, 'di ba? Kahit sabihin mong okay yung blood pressure mo, pero hininto mo yung gamot mo ng walang pasabi or walang, alam mo na walang control, no? Ah, magkaka-high blood ka pa rin. Parang ganun. No? So, umuulit talaga eh. So, wala na akong nagawa doon kung hindi ipa-ray. Okay? Wala naman naging problem sa radioactive iodine. No? Mas umokay pa nga ako eh. So, yun. Sana nasagot ko yung ibang ano nyo, no? Yung ibang tanong nyo regarding sa radioactive iodine at saka sa hyperthyroidism. Yun din naman talaga yung naging main reason ko kung bakit na rin ako nagparay. Kasi sinubukan naman namin yung dapat, no? Kinontrol, ginamot, nag-top din tayo. Tinapos naman natin yung tamang gamutan. Hindi lang isang beses natin sinubukan, no? Actually, nakailang trial and error din. Pero, wala eh. Yun talaga eh. Kailangan talaga kasi nahihirapan na rin ako. Hindi rin naman maganda sa heart yung stress na dulot ng hyperthyroidism. So, nagparay. Ito tayo ngayon. Mas okay, di ba? So, wala naman naging problem pagdating sa radioactive iodine. Mas nakatulong pa nga nung mas nagagawa ko yung trabaho ko ng maayos, yung everyday life ko mas na-improve. Lalo na ngayon may family na ako, no? So, wala naman dapat ikabahala. Okay? So, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood and sana nakapagbahagi ako kahit konting kaalaman. Alright? So, hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Happy Sunday everyone.